Isang nakakatakot na kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayon tungkol sa isang aswang na pumatay sa tatay ng isang kaibigan. Si Ken, na sa kanyang kabataan ay nakatagpo ng isang nilalang na hindi dapat mabuhay sa ating mundo. Pero hindi lang ito basta kwento. Ito ay isang karanasang puno ng takot at misteryo na nagbukas ng mga tanong tungkol sa mga aswang. Ano ang nangyari kay Ken matapos ang kanyang masalimuot na karanasan? Makinig kayo hanggang sa dulo para malaman ang mga nakakagimbal na detalye ng kanyang kwento. Hello sa lahat ng listeners, ako nga pala si Oel. Itong kwento ay galing sa kaibigan ko na si Ken. Nung nasa high school pa lang kami, sinabi niya sa akin itong kwento ng pagkikita niya sa isang aswang at ang pagkamatay ng tatay niya sa kamay ng aswang na yon. Nung mga panahon na yon, hindi ko pinaniwalaan si Ken. Akala ko gawa-gawa niya lang yung kwento. Pero nung mga nakaraang taon, ay napatunayan ko na totoo ang kwento ni Ken. Iyon ang dahilan kung bakit ko ito ibabahagi ngayon. Nung mangyari ito ay nasa high school na si Ken. Isang araw ay niyaya siya ng tatay niya na manghuli ng mga daga sa gubat. Malapit lang naman yung gubat sa bahay nila, kaya hindi na sila nagdala ng gamit pang camping. Ang dala lang nila ay mga bitag at yung mga panghuli ng daga. Nung makapasok na sila sa gubat ay naghiwalay sila ng tatay niya. Doon daw sa parte ng gubat na pinuntahan niya ay nakita niya yung mga patay na usa. Sabi ni Ken, hindi raw normal yung pagkamatay ng mga usa. Parang may malaki at mabangis na hayop ang umatake sa mga ito. May mga kagat sa leeg nila at halos wala ng laman yung mga tiyan. Binalik niya yung nakita niya sa tatay niya. Nauna pa raw yung tatay niya na sabihin na baka aswang ang pumatay sa mga usa dahil sa mga bakas ng kagat sa leeg ng mga ito. Hindi sila natakot. Sa halip ay sinundan nila yung mga bakas ng dugo na iniwan ng mga usa. Nakarating sila sa isang bakanteng lumang ospital. Sabi ni Ken, hindi raw niya alam na may ospital pala sa gubat na yon. Hindi niya raw napansin yon nung dati nilang panghuhuli ng mga daga. Nung makapasok sila sa ospital ay nakita nila yung aswang. Sabi ni Ken, hindi raw niya malilimutan yung itsura ng aswang na yon. Parang tao raw ito, pero yung mukha ay napaka-morbid na. Yung mga mata ay halos lumuluwa. Yung ngipin ay parang sa pating. At yung mga kuko ay parang sa agila. Nung una raw ay hindi sila napansin ng aswang. Abala ito sa ginagawa niya sa isa pang usa. Pinagpupunit niya ito at kinakain. Nung makalapit sila, ay saka lang sila napansin ng aswang. Sabi ni Ken, kahit daw armado sila ng tatay niya, ay hindi nila nagawang saktan yung aswang. Naunahan sila nito at napaslang yung tatay niya. Tumakbo siya palabas ng ospital. Dala-dala yung katawan ng tatay niya. Nakarating siya sa barangay hall. Nung makapasok siya ay nakita niya na may babae na nasa loob din. Nagkulong sila sa barangay hall. Pero hindi pa rin sila tinantanan ng aswang. Sinubukan nitong pasukin yung barangay hall. Pero sa tulong ng babae ay napalayas nila ito. Sabi ni Ken, hindi raw niya makakalimutan yung pangyayaring yun. Dahil maliban sa pagkamatay ng tatay niya sa harapan niya, ay may ginawa raw sa kanya yung aswang. Nung makapasok daw ito sa barangay hall, ay sinubukan siyang kagatin sa leeg. Pero naunahan ito ng babae. Sa halip ay sa balikat niya ito nakagat. Nung makita niya yung kagat sa balikat niya, ay parang may mga nakalabas na ugat sa paligid ng sugat. Hindi na raw nawala yung mga ugat na yon. Kahit ilang taon na ang lumipas. Nung makagraduate si Ken, ay sumali siya sa militar. Nung makilala ko siya ay nasa bakasyon siya galing sa kampo. Sabi niya, yung babae na tumulong sa kanya sa barangay hall ay bigla na lang nawala. Nung makalabas sila sa barangay hall, ay nagpaalam daw ito na may kukunin lang sa labas. Pero hindi na ito bumalik. Nung hanapin nila, ay wala na ito sa labas. Sabi ni Ken, nung makapasok siya sa militar ay bumalik siya sa gubat na yon. Gusto niyang harapin yung nakaraan niya.
pero hindi na siya bumalik. Hinanap siya ng mga kasamahan niya sa militar, pero hindi na siya nakita. Nung malaman ko yon, ay naisip ko na baka pinatay siya ng aswang. Pero hindi ko na lang sinabi dahil baka hindi rin sila maniwala. Nung makilala ko si Ken, ay sinabi niya sa akin na gusto niyang bumalik sa gubat na yon. Gusto niyang patayin yung aswang na pumatay sa tatay niya. Pero hindi na siya nakabalik. Nung mawala si Ken, ay sinabi ko sa mga kasamahan niya sa militar yung alam ko. Pero hindi nila ako pinaniwalaan. Sabi nila, hindi raw totoo yung mga aswang at mga engkanto. Hindi ko na lang sila pinilit. Pero may isa sa kanila na naniwala sa akin. Sabi niya, hindi raw talaga pinapansin ng gobyerno yung mga kwento tungkol sa mga aswang dahil hindi raw ito totoo. Pero nung malasing siya ay sinabi niya sa akin na normal lang daw yung mga pagkawala ng mga tao sa gubat na yon. May binigay pa siyang pangalan sa akin. Sabi niya ay isearch ko raw sa internet yung pangalan na yon. Nung makauwi ako ay sinunod ko yung sinabi niya at laking gulat ko dahil napakaraming kwento ang lumabas sa search results. Lahat ng kwento ay may kinalaman sa mga aswang. Hindi ko alam kung bakit hindi pinapansin ng gobyerno yung mga aswang na yon, kahit na marami na ang nawawala dahil sa kanila. Nung magkausap kami ni Ken, ay sinabi niya sa akin na yung babae na tumulong sa kanya ay nagbigay sa kanya ng anting-anting. Sabi raw ng babae, ay protektado siya ng anting-anting na yon, kaya hindi siya mapapatay ng aswang. Nung mawala si Ken, ay naisip ko na baka totoo nga yung sinabi ng babae dahil yung anting-anting na yon ay nasa akin na. Binigay sa akin ni Ken yung anting-anting nung magkita kami. Sabi niya ay hindi na raw niya kailangan yun dahil sa militar na siya. Nung mawala siya, ay naisip ko na baka yung anting-anting na yon ang dahilan kung bakit hindi ako pinapatay ng aswang. Nung malaman ko na totoo yung kwento ni Ken, ay hinanap ko yung babae na tumulong sa kanya. Nung makilala ko siya, ay sinabi niya sa akin na totoo nga yung kwento ni Ken. Hindi ko na siya pinilit na magpakilala dahil baka mawala rin siya. Pero binigyan niya rin ako ng anting-anting. Sabi niya, ay protektado raw ako ng anting-anting na yon, kaya hindi ako mapapatay ng aswang. Nung makuha ko yung anting-anting, ay naglakas loob ako na pumasok sa gubat na yon. Nakita ko yung aswang na pumatay kay Ken, pero hindi niya ako pinansin. Nakalabas ako ng buhay sa gubat na yon. Kaya ngayon ay naibabahagi ko sa inyo itong kwento. Sa kwentong ito natutunan ni Ken na ang mga aswang ay hindi basta-basta na lang. Ang takot at pag-iingat ay mahalaga, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli at tandaan, huwag magpakasiguro sa dilim dahil baka may aswang na nag-aabang sa likod ng mga anino.